Good morning mga ka-brother, mga ka-sister. Nandito na tayo ngayon sa opisina namin. Nag-park na tayo. Pasyal muna tayong konti dito sa tapat ng opisina. Painit na rin tayo. Ting araw lang. So pag-usapan natin kung anong magandang trabahong applyan dito sa Cayman Island. So mostly ng magandang trabaho na pwede mong applyan dito sa Cayman Island is yun, pinakamagandang trabahong applyan mo dito na high paying salary is accountancy, lawyer, at saka mga IT related works. Kasi yan yung mga high paying dito at saka mga engineers. So, in demand sila dito sa isla. Kaya marami ditong nag-a-apply. Mga profession ay ganun. Magkano bang idea na sahod nila? So, depende kung ilang taon na yung experience mo, kung ilang taon ka na sa industry, anong klaseng skills meron ka, anong certification meron ka, 'di ba? Ayan. Tayo ngayon sa tabing dagat. Yan. So dito lang tayo sa may konting bangbang na to. Habang nagpapaaraw tayo, kwentuhan man tayo mga brother. Ayan, may mga nakadaong na mga bangka, barkong, hindi ko alam kung anong tawag nila doon, pero yan, mga bangka na bumibiyahe dito. Ayan, ganda ng mga corals. Yan. So, kapag accountant ka, hindi man dito, malaki ang sahod ng accountant fee. So, hindi ko lang kayang i-disclose, pero and then yung engineer siya, syempre, malaki talaga yan. Depende sa mga certification at saka sa mga skills, at saka sa mga nagawa mo na. Depende din yun. Nandun yun eh. Kasi mostly, mga engineer naman talaga, malaki talaga sa sahod nila. Katulad nating mga IT, depende din sa skills. So, hindi na natin i-disclose. Pero, edi, meron na tayong pampuhunan. Yun lang naman ang kailangan natin dito. Kasi, dito sa isla, pansamantala lang naman tayo. Makaipon lang, balik na uli ng Pilipinas. Kung tayo mag-invest ng property, bumili tayo ng property, o business, any kind of investment na kikita ka, pabalik yung pinuhunan mo. Basta maging magaling ka lang sa pera, huwag yung puro labas lang yung pera. Galingan lang natin sa pag-iipon. Hindi naman lahat ng tao ay umuunlad ng isang biglaan lang. So kailangan mo rin mag-isip, mag-ipon, maging matyaga sa mga ginagawa mo dito sa isla. Masarap dito kung ikaw yung klaseng taong gusto mo lang tahimik na buhay. Ayan, pero dito talaga maganda may kasama mo, pamilya mo. Pag minatat dalaga ka, okay lang yun, enjoy ka, sulitin mo yung mga magagandang tanawin dito, mga magagandang pasyalan. Kasi meron sila tinatawag dito na Tortor Island. Meron silang Stingray City. Nakapunta na kami doon. Kung mapapanood niyo yung unang vlog ko, nagpunta kami doon. And then nagpunta rin kami sa Starfish. So, yung Starfish mararating mo via land. Ano ba? May mga din sila dito, mga yun, may crabs, yung laki yun, gumagapang. Yun kaso hindi tayo makakapunta dun, hindi tayo marunong manghuli ng ganyan, hindi baka masipit yung kamay natin. Yan. Dito may mga malalaking isda dun, tarali pa tayo dun. So nandito ulit tayo sa may kabila. Yan. Alam ko meron dito isdang malaki, lumalangoy lang dito. Yun ata sa kabila.
Ayan, marami dito ng ano. Mostly sa mga beach dito, ano, public beach. So, pwede ka maligo anytime mo gusto. Libre, maganda, malinis. Dito, mini-maintain nila yung ano. Kaya wala kayong nakikitang plastic, di ba? Pag nakita ka dito, sigurado multa ka pa. Pag nakulong ka, siguradong deport ka papuntang Pilipinas. Ban ka na dito. Hindi ka na agad makakapasok. Ganun kahigpit ng batas nila dito. Lalo sa batas trapiko. Kung mapapansin nyo yung daan dito, ano, walang enforcer dito. Pulis lang, pero birang-bila sila mag-command ng traffic. Kasi mostly kung ano na yung batas, sinusunod na lang ng mga ano, ng driver dito. Yan. So wala dito ngayon yung islang malalaki, yung mahahaba. Wala pa sila. Siguro nasa malalim pang lugar. Yan. Kaya maganda dito, lalo na yung mga bisikleta dito. Iniiwasan nila yon kasi nasa traffic code yun na bawal mong sabayan yung bisikleta, lalo na kapag maliit ang daan. Hayaan mo silang mauna. And then ang pedestrian dito priority lagi. So once na nakita ka ng pedestrian, slow down ka na, and then kapag tumigil yun, pag may dumawid na tao, kailangan pagbigyan mo na kasi pag nakabangga ka dito or nakasagi ka ng mga tumatawid sa pedestrian, siguradong deport ka kagad. Walang kuskus balungus, automatic i-deport ka na agad ng immigration, and then ban ka na dito, hindi ka na makakabalik ng payment. Sumunod ka lang, wala namang problema. Kasi yun naman talaga dapat naman talaga ano. Kaya dito wala kang makikita ano. Ang ginagawa nilang, ang solusyon nila sa traffic light dito is runabout. Ginagamit nila yung runabout para makaiwas masyado sa traffic. Kasi syempre sa runabout kasi yung laging nasa kanan, siya yung may karapatan sa circle o sa runabout. So kapag hindi ka pinagbigyan ng nasa kanan mo, o hanggat hindi nauubos yung nasa kanan mo, hindi ka pwedeng pumasok sa runabout o sa circle. So yun yung batas nila dito. So kailangan give way lagi. Once na dumating ka na do sa edge ng double solid line, ayun, puta ka na ng prepare to stop ka na, and then proceed ka kung wala naman. So proceed ka na. Pero kung meron, antayin mo munang lumampas siya sa pumasok. Ganun dito. So yan, next time pasyalan natin yung ibang mga beach dito. So yan mga brother, nag-video call muna kami ni Mrs. pero nasa opisina na ako niyan. So nasa ano siya ngayon, nasa isang supermarket. Bumibili siya ng diaper ni baby. So sinabi niya sa akin na dumaan daw siya ng Coco kasi paborito niya yan. Yan, tuwang-tuwa. Yan, habang nagbi-video call kami, pinapakita niya sa akin yung paborito niyang milk tea na Coco sa Pilipinas. Ayan. Sabi ko, sige lang, treat mo lang yung sarili mo. Paminsan-minsan, hindi man masama mag-treat sa sarili. Yan, binili niya diaper para kay baby. Yan. Salamat pala sa aking misis na nag-aalaga sa aming anak. Ingat lagi. Brother and sister, mag-ingat kayo lagi. Salamat sa panonood. Mabuhay kayo.